Okay, good guys, no? So mayroon na naman kaming gagawin dito na whirlpool. So mayroon itong error guys, no? So titingnan natin kung anong problema nito, no? Kung anong error na ilalabas. So nandito tayo ngayon sa Trebia, Nubali, no? So home service tayo ngayon guys. Dito kami. Ito nga, titingnan namin guys, nilagay natin siya. Ayan, lumabas guys, ED1. Ayan, no? ED1 error, no? ED1 or EDL, no? Hindi natin sure kung ED1 ba yan or EDL, pero parang ED1, no? So ngayon guys, ang ED1 or EDL error ng ganitong brand or ganitong model ng washing machine ay usually guys, ang problema niyan nasa communication side, no? So yun po ang problema niyan. So ang isa sa mga cause niyan guys, yung overload na paggamit, no? Kasi nga pag sobrang bigat yung dala niya, pwersado yung makina, yung motor, kaya nagkakaroon siya ng error, no? Nasira, no? So ngayon, ang unang ginagawa namin dito guys, kapag ganitong error ang aming na-encounter, binubuksan namin to yung board dito. Titingnan kagad namin to yung control board. May mga ni-check kami na parts dyan, no? So siyempre, ang unahin natin tingnan yung wiring, no? Kung buo yung wiring connection, proceed tayo sa board, no? So binabaklas din namin guys yung board dito sa motor, no? So dito guys yung motor, mayroon siyang board na nakalagay. So binabaklas din namin to, no, para makita natin kung anong problema. So wiring ang una namin i-check, no. Pag buo yung wiring, proceed tayo sa board, no. So dito sa board guys, ang una nyo i-check, ito yung communication side, ito. Yung may mga autocoupler, mga resistor. Yung area na to dito, yan. So tingnan nyo yung mga resistor dito na nag-change value, no. So yun po yung mga dapat nyo ma-check dyan. Tulad yan yung 221, dapat ma-check nyo yan, dapat buo yan, no? So yung mga katabi niyang resistor guys, i-check nyo kung buo. So isa yan sa mga nagkakaroon ng problema dito sa may autocoupler niya, yun. Basta resistor guys, lagi ang i-check nyo dyan pag ED1 error, no? So tingnan nyo kung anong mga resistor ang mga nag-change value dyan. May mga number naman yung mga resistor guys, hindi kayo mahirapan, no? So dito naman guys sa driver board niya, may mga resistor din tayo ditong dapat i-check. Tingnan natin dito, no? So dito babaklasin natin to. Sa ilalim kasi ng mga puti na yan, may mga resistor pa yan guys, no? So dyan kasi dumadaan yung communication side, no? So ngayon lahat ng resistor na nandyan, mga katabi niyan, yun dapat ang ma-check, no? Tingnan nyo kung mayroon dyan mga nag-change value, no? So kadalasan dyan ang mga resistor dyan, mga 1K, mga 100 ohms, mga ganun resistor niyan guys ang gamit dyan, no? So dito, so kailangan nyo lang siya i-check, no? So ilang piraso na naman na resistor yan guys ang ma-check nyo dyan. Hindi naman yata, parang hindi naman aabot na 20 pieces, no? So dito guys, i-check natin dito, may mga resistor yan dito. Yan, i-check natin yan. Dito tulad nito. So i-check natin. Ang resistor dito is nasa 100 ohms yan. So ito tulad dito guys, oh. 1.8 ohms na lang. So ibig sabihin, mababa na, no? So kailangan dyan guys, yung mga resistor na nag-change value, yun yung palitan nyo. Tulad nito, 100 ohms yan nandito. So ang reading natin is 1.7 ohms na lang. Mega ohms na, open. So isa yan sa papalitan natin, no? So mega ohms na lang siya guys. Ayan. So ibig sabihin, may isa na tayo nakita na kailangan natin palitan. So ayan, oh. 100 ohms yan dyan guys. Dalawa yan magkatabi, 100 ohms. So yun ang kailangan natin palitan, no? Tapos dito sa ibang area na to, basta lahat ng katabi niyan guys, i-check nyo. I-check nyo yung mga resistor dyan. So yan. So ito, so i-check nyo yan, no? So, yung mga katabi niyan guys sa mga resistor, i-check nyo lang. So, hindi naman ganun kadami ang resistor dito, no? Ito yung mga communication side, no? So, tulad nito, papan-check natin. Yung mga value ng resistor na yan dyan. Basta lahat na nakita nyo guys na nag-change value dyan, palitan nyo. So, ito, check din natin to. Dito, tingnan natin. So nakukuha natin na reading dito sa may tester natin. Tingnan natin. So ito ayusin lang natin guys, no? Medyo mahirap magtutok ng camera, no? Try natin.
Tignan natin kung buo pa. Ayan, 9K, 9.6K. So, pwede yan, no? So, 1K kasi yan, 10K, no? So, 9.6K good pa. Ito naman, yan, 1K. So, good pa, 0.9 reading natin. So, dito. So, yun, no? So, isa-isahin nyo lang, guys, yung mga resistor na nandito. Yun lagi ang nagkakaproblema dyan pagdating sa ED1. So, ito, 2.5. So, 221. So, 221. So, yan, 221. So, okay pa, no? So, ibig sabihin, good yan. Yung iba, yan, 221 din. 219 nakuha natin, okay pa, no? So, yun, no? So, tsagayin nyo lang, guys, yung mga resistor na nag-change value. Yun yung kailangan yung palitan pagdating sa ED1 error. Yun lagi yan, no? So, ito, guys, ano to, 100 ohms to. So, tingnan natin. No? So, yan. Yan, medyo mahirap yung video natin, guys, no? So, ito naman, mga 100 ohms din to. Ayan, 98 ohms. So, good pa, no? Ayan. So, yun, no? So, isa-isahin nyo lang dyan. So, ito, binalikan natin yung isa. Ayan, no? 1.3 ohms. So, ibig sabihin, change value na. So, palitan natin. So, lahat ng mga nag-change value, guys, papalitan natin dito. So, yan. So, ito isa na to, yun yung nakita natin na nag-change value. Palitan natin yung resistor yan. So, yun, no? So, ano lang yan, guys, no? Pwede naman ma-repair talaga yung ED1 na yan. So, kami, guys, nag-option kami ng repair talaga sa ED1 error na yan. No? So, yan. Palit na tayo ng resistor dyan. So, yun. So, after natin mapalitan yung mga nag-change value dyan, guys, ititesting na natin, no? So, dala lang kayo ng mga lumang board, ng mga ganito. Huwag nyo itapon. Kasi marami kayong mga kahoy na mga resistor dyan. Sa mga lumang board, no? So, magdadala lang kayo ng mga pwede nyong kahuyan ng mga resistor, no? Kasi common lang naman yung mga resistor yan. Mga 10K, 1K, tapos 200K, 200 ohms. Ayan. So, yan na nga, guys. Binabalik na natin. Testing na natin. Tingnan natin kung mag-okay na, no? After natin mapalitan yung mga resistor na nakita natin na nag-change value. So, yan. So, ibabalik lang natin, guys. So, yan. Testing na natin, guys, no? Tingnan natin kung maglabas pa ng error na AD1 or ADL. So, yan. Tingnan natin. Lagay natin siya sa program. Yan. So, itong selector knobs na medyo hindi na siya accurate, guys, no? Pero okay pa naman. Gumagana pa, no? So, testing natin. Ayan. So, tingnan natin kung maglabas pa siya ng error. So, ayan, guys, no? Mapansin nyo, guys, wala na, no? Wala nang error. Okay na siya. Kakarga na siya ng tubig, no? So, yun po, no? So, resistor ang naging problema nung ED1 error or EDL error ng Whirlpool, no? So, yun, no? So, madali naman siya, guys, i-repair, no? Yung mga ganito talaga, kaya naman siya i-repair, guys, yung ED1 or EDL error na yan, no? So, yun, no? So, yan na nga. Sisilip na natin, guys, kung umiikot na kasi nga blurred na yung salamin, hindi nakita, no? Pero working na yan, guys. Wala nang error na lumalabas. So, yun, no? Kung gusto nyo magpa-service sa amin, no? Message lang kayo sa aming Facebook page, Northia Repair Shop, no? At huwag nyo rin kalimutan, i-follow, i-like, at saka i-share yung ating mga video, guys, no? Para patuloy tayo sa pagbibigay ng mga tips. Okay, thank you.